Magsipo tayo sandali. No? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na sa panahon ng Adviento. At ang tawag natin dito ay Gaudete Sunday, ang linggo ng kagalakan. No? Kaya kanina ay sinindihan ang pangatlong kandila, ang kulay rosas na kandila sa korona ng Adviento, na ang kulay rosas ay kumakatawan sa kagalakan. Sapagkat ang sinasabi ng ating liturya ay malapit na ang pagdating ng ating manunubos. No? Parang sinasabi na ilang araw na lamang ay Pasko na. Pero magandang ating tingnan kung ang pangatlong kandila ng korona ng Adviento ay kumakatawan sa kagalakan. Ating tanungin ang ating mga sarili, saan ba nagmumula yung ating kagalakan? Saan nagmumula yung ating kagalakan? Ilang mga tao, yung kanilang kagalakan ay pabago-bago. Yung kanilang kagalakan ay yung iba malalim. Yung iba naman, ang kagalakan nila ay may kababawan. Saan ba talaga nagmumula yung ating kagalakan? Lalo na kapag sinasabi natin na Christmas is the season of joy. Ito ay panahon ng kagalakan. Pero magandang ating tingnan, sa panahong ito ng Kapaskuhan, hindi naman lahat ng tao ay maaaring makapagsabi na mayroong kagalakan ang kanilang mga puso o ang kanilang mga kalooban. Pero mga kapatid, ngayong pangatlong linggo ng Adviento, pinapaalaala sa atin ng mga pagbasa ngayon na ang Diyos ang ating kagalakan. God is our joy. Hindi lamang sa Diyos nagmumula ang kagalakan, kung hindi pinapakita po ng ating mga pagbasa na Diyos mismo yung ating kagalakan. Tatlo po yung ating mga pagbasa na ipinapakita paano ba natin pwedeng sabihin na ang Diyos ang ating kagalakan. Yung pong ating unang pagbasa ay mula kay Propeta Isaías. Ang sinasabi doon ni Propeta Isaías, I rejoice heartily in the Lord. In my God is the joy of my soul. Yun ang sabi niya. In my God is the joy of my soul. Nasa Panginoon ang aking kagalakan. Siguro maganda pong ating tignan, malasabi rin ba natin yung sinabi ni Propeta Isaías, nasa Diyos ang aking kagalakan o ang Diyos ang aking kagalakan. Sapagkat marahil merong iba na iniisip nila kapag sila ay sumunod sa Diyos, kapag sila ay napalapit sa Diyos, nawawala yung kagalakan. Bakit? Kasi maraming pinagbabawal ang Diyos. Maraming iniutos ang Diyos. Kaya iniisip ng iba, kapag tayo ay malapit sa Diyos, parang nawawala yung kagalakan. Pero hindi ganoon si Isaías. Sapagkat para kay Isaías, ang Diyos mismo ang nagbibigay sa kanya ang pinagmumulan mismo ng kanyang kagalakan. Dati may isa akong nabasang libro ng isang pari na writer, si Ronald Rolheiser. Marami siyang mga isinulat na aklat, no? Pero sa isa niyang aklat, meron siyang isang salita na lagi nagamit. Yung salitang disease. No? Kapag sinasabi natin disease ay karamdaman. Pero ang ginamit niya sa salitang disease ay merong hyphen. This is. Pag sinabi natin this is ay hindi mapakali. Ang sabi niya, ang bawat isa sa atin, hindi mapakali. Bakit? Kasi para tayong laging may hinahanap. Meron tayong hinahanap na kapayapaan, meron tayong hinahanap na kaligayahan sa ating buhay. Pero ang sabi niya, magandang ating tingnan, saan ba nating hinahanap yung kagalakan na iyon? Kasi minsan, sa ating paghahanap ng kagalakan, doon tayo nagkakaroon ng problema. Yung iba, ang sabi ay pinipilit nilang hanapin ng kagalakan sa bisyo. Yung iba, kanila pinipilit hanapin ng kagalakan sa kayamanan, sa katanyagan. Pero ang sabi ni Ronald Rolheiser, eventually, tayo ay nabibigo. Sapagkat ang lahat ng ating mga iniisip na makapagbibigay ng kagalakan sa atin, pumapalpak. Kaya imbis na kagalakan, kabiguan at kalungkutan ang ibinibigay niyaan sa atin.
Kaya magandang paalaala po sa atin yung sinabi ni Propeta Isaías. Ang sabi niya, "In my God is the joy of my soul." Nasa Diyos ang aking kagalakan. Pero maliwanag din po kay Isaías, bagamat nasa Diyos ang kanyang kagalakan, pero hindi humihinto yun doon. Sapagkat ang sabi ni Propeta Isaías, "Bring glad tidings to the poor, heal the brokenhearted, proclaim liberty to captives, release the prisoners." Parang sinasabi ni Propeta Isaías, oo, nasa Diyos aking kagalakan. Pero mula sa Diyos, ako ay sinusugo patungo sa aking kapwa para ako mismo ay maging daan ng kagalakan ng iba. Yan po yung unang paalaala sa atin. Ang kagalakan ay nasa pagpapakabuti. Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti ating kapwa, tayo ay nagkakaroon ng kagalakan. Siguro hindi naman normal sa isang tao na kapag siya ay gumagawa ng masama, dun pa siya nagagalak. Hindi normal yun. Pero ang taong gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, ang taong tumutulong sa iba, siya mismo ang nagkakamit ng kagalakan. Yan ang unang paalaala sa atin. Ang kagalakan ay nasa pagpapakabuti. Pero pangalawa mga kapatid, sa ating ikalawang pagbasa, nakita ni San Pablo sa mga taga-Tesalonico ang bagay na ito. "Rejoice always, pray without ceasing, in all circumstances give thanks." Magandang ating tignan, ano ba yung sinasabing yun ni San Pablo? No? Talaga bang posible yung bagay na yun? Posible ba to rejoice always? Posible ba to pray without ceasing? Posible ba that in all circumstances, give thanks? Sapagkat may mga pagkakataon kapag hindi na yung ating inaasahan o ipinapanalangin ang nagaganap sa ating buhay, hirap tayong magpasalamat. May mga pagkakataon din, hirap tayo na lagi magalak. At may mga pagkakataon din na bilang mga tao, yung ating panalangin ay hindi palagian. Pero saan ba nagmumula si San Pablo nung kanyang binanggit ang mga bagay na iyon? Nung sinabi ni San Pablo, "The one who calls us is faithful." Yung tumawag sa atin ay tapat. Sapagkat para kay San Pablo, ang kagalakan hindi yan nakabase sa ating karanasan sa buhay. Kasi may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Yung ating mga experiences, hindi lamang individual, hindi sa ating pamilya o sa ating pamayanan. Pero para kay San Pablo, ang kagalakan ay saan? Nasa ating pagtitiwala sa Diyos. No? Sapagkat para kay San Pablo, kung ang lahat ng bagay ay ating hindi kayang kontrolin, ang mahalaga ay ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon na tapat sa atin. Sapagkat sinasabi diyan ni San Pablo, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Hindi tayo kaliligtaan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. No, yan po yung pangalawang paalaala sa atin. Ang kagalakan ay nasaan? Nasa ating patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung tayo ay patuloy na mayroong tiwala sa Diyos, ano man yung ating karanasan, mayroong mang problema dyan, mayroong mang karamdaman dyan, mayroong mang hirap dyan, hindi mawawala sa atin kagalakan. Tandaan po natin mga kapatid, magkaiba yung kasiyahan at yung kagalakan, yung joy at happiness. Yung happiness is kasiyahan. Sabi nga nila, yung kasiyahan, depende yan kung ano yung iyong karanasan. Depende yan kung ano ang nakukuha mo sa araw-araw. Pero yung kasiyahan, hindi yan nakadepende sa ating karanasan. Kung hindi yan ay nasa ating pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan at tapat sa lahat. Pangalawa mga kapatid, ang kagalakan ay nasa pagtitiwala sa Diyos. Pero pangatlo po at panghuli, yung ating ebanghelyo. Si Juan ay pinuntahan ng iba't ibang mga tao. At ang tanong nila kay Juan ay, ikaw ba ang manunubos? No, bakit? Sapagkat nung panahong yun, nakikilala si Juan.
Siya ay nangangaral at mga tao ay nakikinig sa Kanya. At marami ang nagbabago yung buhay. Marami rin ang nagpapabinyag kay Juan. Kaya ang tanong nila ay, ikaw ba ang manunubos? Tandaan po natin, simula nung lumang tipan, iniintay nila ang manunubos. Kaya iniisip nila na baka ito na ang manunubos. Pero maganda po yung sinabi ng ating ebanghelyo sa ngayon. Sabi dito ay, sinabi ni Juan, hindi siya ang Mesiyas. Sinabi mismo ni Juan na hindi siya ang Mesiyas. Yan ang maganda kay Juan. He was very honest, at the same time humble. Walang pagpapanggap si Juan. Walang pagmamataas si Juan. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ano ang sabi lamang ni Juan? Ako tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Paliwanag kay Juan, siya ang tinig, pero hindi siya ang salita na nagkatawang tao. Dahil ang salitang nagkatawang tao ay walang iba kung hindi si Jesus. Si Juan ang tagapagdala ng liwanag, pero hindi siya ang liwanag. Ang liwanag ay si Jesus. Si Juan ay ang tagapaghatid ng mensahe, pero si Jesus ang mensahe ng Diyos. Maliwanag yan kay Juan. Yan po yung pangatlong paalaala sa atin. Ang kapayapaan ay nasaan? Nasa pagpapakumbaba. Kasi kapag tayo ay nagpapanggap, kapag hindi maliwanag sa atin yung ating misyon sa buhay, tayo ay walang kapayapaan, wala tayong kagalakan. Pero kitang-kita natin, si Juan, marami siyang mga pinagdaan ng problema o hirap sa buhay, pag-uusig, pati kamatayan. Pero si Juan, merong kagalakan, sapagkat maliwanag kay Juan na hindi siya ang Mesiyas. Kapag gusto natin ng kapayapaan, pangatlo, ating subukang magpakumbaba. Sapagkat nasa pagpapakumbaba ang kagalakan. Ewan ko kung naibahagi ko na po sa inyo ito. Nung dati ako ay batang pari, ako po ay na-assign sa isang maliit parokya sa Navotas. Dati po kasi ang Navotas ay bahagi payaan ng Archdiocese of Manila. Hindi ko makakalimutan, tuwing linggo, kung ako po ay bago doon, merong isang parokyano laging nag-o-offer sa, no? Kung ano-ano kanyang ino-offer. Minsan 2 delata, minsan 4 na itlog, minsan ay sibuyas, kung ano-ano yung kanyang inaalay sa misa. Isang araw, ang sabi ko doon sa isang parokyano, yung nag-aalay tuwing linggo, pakitignan mo nga sino yun, taga saan siya, no? Background check mo kasi gusto ko siyang makilala. Alam niyo ang sabi sa akin nung inutusan ko after ilang araw, Father, ito po yung kanyang pangalan. Siya po ay nakatira sa ilalim ng tulay. Yung pong kanyang mister ay driver po ng jeep. Siya po ay nagtatahi ng basahan na bilog para ibenta sa kalsada. 2 po yung kanilang anak nag-aaral po sa public school. Ang sabi sa akin nung aking parokyano, Father, mahirap po sila yung kanilang pamilya. Kaya nung dumating yung linggo, nakita ko, siya ay mag-aalay uli. Meron siyang bitbet. No? Hindi ko maalala kung ano yung kanyang bitbet nung araw na yun. Pero paglapit niya sa altar, ang sabi ko sa kanya, iuwi mo na lang, no, yung alay na yaan. Ipakain mo na lamang sa iyong pamilya. Ang sabi niya sa akin, Father, hindi po, alay ko po yan sa Panginoon. Ang sabi ko, hindi, no, iuwi mo yan. Maiintindihan ka ng Panginoon, no, kailangan ng iyong pamilya. Ang sabi niya, hindi, Father, kunin na, alay ko ito sa Panginoon. Ang sabi ko, hindi, no, iuwi mo na lamang yan at ipakain mo yan sa iyong pamilya. Maunawaan ka ng Diyos. Ako ay nabigla, no, bigla siyang ngumiti sa akin. At ang sabi niya sa akin, Father, huwag kang mag-alala, no, mayaman ang aking ama. Biglang turo sa langit. Alam niyo, pagkatapos ng misa, nakapag-isip ako. No, ang sabi ko, paano mangyayari na ang isang tao na mahirap ay masaya? Paano mangyayari na ang isang taong kinakapos sa kanyang pangangailangan ay nakapagbabahagi pa sa kanyang kapwa? Siguro mga kabatid, magandang ating tignan yung ating mga pagbasa ngayon. Saan ba talaga nagmumula yung ating kagalakan? Ating bang kayang sabihin na tayo ay merong kagalakan?
May isa ko nabasang quotation ng isang araw sa internet na ang sabi doon, "The joy we feel has little to do with the circumstances of our lives. Everything to do with the focus of our lives." With the focus of our lives. Kasi baka nandiyan na ang pwedeng magbigay sa atin ng kagalakan, pero baka nasa iba yung focus ng ating buhay. Baka marami pa rin tayong hinahanap sa araw-araw. Tandaan natin, the joy we feel has little to do with the circumstances of our life and everything to do with the focus of our lives. Ilang araw na lamang ay Pasko na. Magandang ating tanungin yung ating mga sarili, tayo ba ay merong kagalakan? Tatlo ang paalaala sa atin. Kagalakan ay nasa pagpapakabuti. Pangalawa, ang kagalakan ay nasa pagtitiwala sa Diyos. At pangatlo, ang kagalakan ay nasa pagpapakumbaba.